Good morning, everyone. Magandang umaga, and welcome to our worship this morning. Habang iba. Today is Baptism of Jesus Sunday. And para sa ating worship ngayong umaga nito, we will still have Pastor Justin para ibahagi ang salita ng Diyos para sa atin mamaya sa sermon. So, sa mga kasama natin online, dating gawin, please leave a comment sa comment section natin so I will recognize you later on. So tayo lahat ay maghanda, ihanda ating ating sarili, ating puso at isipan sa ating pagdapit sa matungan ng gandahang loob ng Diyos. At bilang pasimula, we will sing our opening song, and that is number 33 sa ating worship booklet, Mighty to Save, number 33. Kung meron pang page 33 dyan. For the glory
Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at ipahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at pabalik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at tabang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan, na sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahong ito at sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo at alang-alang sa banal, walang tubis, mapapait na pagtitiis at kamatayan na yung iniibig na anak ni Jesucristo ay maging mahabagin at mapagbiyaya ka nawa sa akin ng isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapahayag ng ito, katungkulan ko bilang tinawag at inalagang lingkod ng salita ng Diyos, ay pahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang kinatawa ng aking Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyong lahat ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ba natin na kayo? Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hiniram, ang aking pinili at luwas na kinalulugdan. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag. Kaya't pagpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito ay unawain ninyo. Paglingkuran niyo si Yahweh na may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak, mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Awitin natin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa't kapayapaan, sunod kami nalulog kanilang. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Jesucristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw ang nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag
ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. at ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Ama sa langit, sa bautismo ni Jesus sa ilog Jordan, ipinahayag mo siya na iyong minamahal na anak at ipinuhos mo sa kanya ang Espiritu Santo. Gawin mong tapat sa kanilang pagkatawag bilang iyong mga anak at mga kapwa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaming mga nabautismohan sa kanyang pangalan. Sa pamagitan niya na iyong bugtong na anak, sa Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Pahingo po at pakinggan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay buhat sa aklat ng Isaias, chapter 42, verse 1 to 9. At ito ang mga sinasabi. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang. Ang aking pinili at lubos na pinalulugdan. Binuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya maipagtalo, makipagsigawan. May magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tambo ay hindi niya babalikin. Ilaw na andak-andak, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa ang masisiraan ng loob. Hanggat katarungan ay maaaring sa daigdig, ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha sa kalangitan. Lumikha rin niya ang lupa at ang bigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan, pampairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosa. Ang mga dating payag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko na ngayon bago pa mangyari ang mga ito. At ito ang salita ng Diyos. At ang ikalawang pagbasa naman ay buhat sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 6, verse 1 to 11. At ito ang mga sinasabi. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi tayo patay na kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Di ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo ay namatay na at nilibing na kasama niya. Sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat, kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi tayo malitid pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalayang mula sa kapangyarihan ng kasalanan kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay.
Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon. Dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At ito ang salita ng Diyos. Pagsitayo po tayo lahat. Ang gradual. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas. At ang katapatan niya ay walang wakas. Ang pagpuri ang ukol sa pangalan ng banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Alleluia, Alleluia. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang pinalulugdan. Alleluia. Hallelujah. 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 Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 3, verse 3. Gloria sumayo, At ito ang sinasabi. Binautismuhan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kayo na. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya tumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umawon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugan." Ito ang mabuting balita. Gloria sumayo, O Cristo. Manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay natin bibigkasin ang pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Kristiyano, ang Credo ni Selo, sabay na 8, sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. at na lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay ng Diyos buhat sa tunay ng Diyos, pinanganak at hindi nilikha, kaysa sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya ay likha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, At bumaba mula sa langit. at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng tayo ni Alam na buhay na muli sa ayon sa kasalatan, umakyat sa langit, at nakatuklok sa kanilang Ama, at siya ay babalik na muli na may kalalakihan, upang hukman ang mga buhay ng mga patay, at ang kanya niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako Si Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay buhay, na nagmumula sa Ama, na sinasamba at inunuhati kasama ng mga anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, at sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano Apostolang ng Iglesia, naniniwala ako sa isang binyag, pinagpapatawaran ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagbubuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Tayong lahat ay maupo and we will sing our next song. We'll sing How Great Is Our God. Saan ito?
above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our Okay, Sunday school time together with Teacher Blessy and Teacher Aya. Good morning. Just press it once. Good morning. How's everyone doing? Have you ever experienced the difficulty in getting somebody to do what you need them to do? Where you tell them something that they need to do, and it's a struggle. I think of with my children, I won't say which one, probably both of them. They need to do something simple like get their shoes on. Or recently, our youngest one has run outside the door whenever he sees a chance to escape. He'll just open the door and start running outside. And I'm just like, no, you need to stay here, Leon. You can't do whatever you want to do. You need to listen to me. But it's hard to get humans to do what we need to do, what we're supposed to do. And God experiences that over the whole course of the Old Testament. It started at the Garden of Eden, where there were very simple instructions. And what did humans do? They did the opposite. They didn't do what they were supposed to do. And God made a relationship with Israel. And what happened time and time again, people did what they were not supposed to do and didn't do what they were supposed to do. And we get to this point in Isaiah today where God's going to say, enough. People aren't going to be able to do what they need to do. So I'm going to do it for them. It's going to be a unique song today in Isaiah. It's called a servant song. And we're going to talk about what it looks like that God sent His servant to do what needed to be done. So I'm opening up in Isaiah chapter 42. We'll just start with the first verses here. This is my servant, I strengthen him. So, in the context of Israel, and especially in Isaiah, there was supposed to be the servant of God, which is Israel as a nation, was supposed to be doing what God had asked them to do. They had made a promise, a covenant, where God and the nation had made a promise of how they would relate
what they would do, and God promised to bless them if they kept that promise, or curse them if they didn't keep that promise. Well, the servant Israel, time and time again, broke that promise. And so what did they earn? They should earn the curses of that promise and not the blessing. But you know what? God still wanted the thing to be done that He wanted to be done. So Isaiah 42 is the first time we hear God talk about a servant in referring to somebody else other than Israel. He says, "This is my servant. I strengthen him. This is my chosen one." So this is Jesus introducing, I'm going to bring somebody else to do what you couldn't do, Israel. This is my servant. He's holding somebody out. And we'll figure out who that is. I think you already know who that is already. He says, "This is my chosen one. I delight in him. I have put my spirit on him." Those words sound familiar. I delight in him. Or I will put my spirit on him. Who comes to mind when you think of those words? God saying, I delight in him, I put my spirit on. Well, of course, Jesus, right? Where did that happen? We read it in Matthew 3 just a little earlier, where Jesus was baptized, right? And God says, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." So that phrase has like three promises in one. It's the promise to Abraham, it's the promise to David, and it's also the fulfillment of Jesus being the servant here in Isaiah. So the Holy Spirit coming down as a dove, what is that really all about? It's the Spirit anointing Jesus as the person to be the servant, the king, the son that was promised in all of the Old Testament, that he would be the one that was prophesied. And it's done in a public way so that everyone knows, this is my servant. What's interesting about once the servant is anointed, the Spirit comes down, what he is supposed to do. So in Isaiah it says, he will bring justice to the nations. And when Jesus is baptized by John, remember what John says? John's like, "No, Jesus, I don't want to baptize you. I'm the one that's supposed to be baptized. You're perfect. I'm a sinner." And Jesus says, "Just let it be for now, so that we can fulfill all righteousness." Okay, if you're John, what does that mean? What is John supposed to make of Jesus' words that he's going to fulfill all righteousness by allowing Jesus to be baptized? Well, what is Jesus doing when he's in the waters of the Jordan, when he's getting baptized, right? He doesn't need to be baptized for his sins. He has no sins, right? What he's doing is he's standing in the spot of sinners, of you and me, for the baptism of repentance. And he's saying, I identify with these people. I identify with all sinners. And the Spirit coming down on me says that I now represent you. The rest of my ministry, from here until the time I die, I am you in your place. Jesus is Israel in one person. So that's what is happening when God introduces the servant. He says, here is my servant, Israel, in whom I am well pleased. He's saying, you know what, Israel? You failed time and time again. I can't trust you. I can't rely on you. You can't do what you're supposed to do. So I'm going to replace you with a new servant.
someone to do it for you. And you're actually going to benefit from it because Jesus, when he's doing this, he's not just doing it for himself, but he's doing it as a representative of us. He comes to do what we have failed to do time and time again. What comfort does that bring us? I look back at my life. I think even recent events, in things I did, things I didn't do that I can't believe, like a former version of me could not believe that I would turn into that person. Or that I would do such a terrible thing. I still have things in my life that I look back on, and it's like when you think of it, you can't help but shaking your head. You're embarrassed, you're ashamed of things that you've done in the past. Broken relationships with friends, with different people, things you've said, and you wish you could take it back, but you know that you can't take it back. Or just something that nobody else knows about, but you know about it, and you feel really guilty about it because you know it's exactly the opposite thing of what God has told us to be, told us to do. I think a section like this gives us incredible comfort. When God looks at our lives, when he looks at our faithfulness and what he's asked us to do or be, he's not looking at you. He's looking at your replacement. He's looking at Israel reduced in one. He's looking at Jesus' life. When he looks at you and your faithfulness, he's no longer thinking about you or your past or your things that you failed, the horrible things you said and did. He's looking at Jesus. Doesn't that mean that we can forgive ourselves too? I think we know that God has forgiven us. God has forgotten our sins. And yet, I find myself, I don't know when it always happens when I'm washing dishes. when I have like 30 minutes, I'm not doing anything else, and my mind just wanders. And then like these things just pop up in my head of failed there again. I can't believe I did that. It's like 10 years ago. Like, why is that while I'm washing dishes the thing that comes up in your mind? But this is the regret of humans. This is a part of who we are, and Satan trying to say, remember, you're still a failure. You are not a failure. You are a success, not because of who we are, what we did, but because our substitute identified with us, was faithful, died for us, and gives us that status as true Israel in him. So that's my encouragement to myself first, and then to all of you is think about the things that come in your mind and bother you late at night, that bother you when you're quiet and you can't forgive yourself for being those things or doing those things, or the shame you brought to yourself or others. Christ has forgiven you. God has forgiven you. You can forgive yourself. The consequences of that sin might still be in this lifetime. You might still feel the effects, but you are forgiven in Christ. You can let those things go as well, because the true Israel has come to complete what we could not do. That's the comfort from the first verse there. But there's a lot more in here. And starting with verse 2. So we're in Isaiah 42, by the way, if you have your own Bible and want to follow along. So Isaiah 42, 2 through 4. So now we know the serpent is Jesus. So I'll just replace Jesus with he. Jesus will not cry out or shout or make his voice heard in the street. So he's not going to be like those street preachers that are just yelling at you and telling you that you're a horrible person, you're never going to make it, and there's no hope for you. Alright? He's not just going to coercively
try to manipulate you into following him. Verse 3, he will not break a bruised reed, and he will not put out a smoldering wick. Okay, so a reed is something you find by the water. It's like a little stick. And the thing about a broken reed is that it's totally useless. And secondly, there's like a million of them. So if there's a broken one, you just get a new one. You throw away the broken one, and you get a new one. So reeds in that time were often used as measuring sticks. So you would take a reed and then you'd like flip it over and count how like distances or something like that. Or sometimes it was used to be as a pen. And if you have a pen that like runs out of ink, especially if it's the really cheap ones, you probably just get a new pen or pick it up or throw it away. Or if you break a pencil, you don't try to like glue it back together or something like that. You just get a new one. They're replaceable. They're cheap. Not so with Jesus. The things that the world looks at as broken and cheap and replaceable, broken humans we're talking about. Those things are not just replaceable or meaningless to God. Jesus says, a broken reed he does not crush. So he's not going to be the one to throw it away. He's not going to be the one to get rid of it. And then the second image is a smoldering wick. Smoldering is kind of a weird word, but it's like it's a flame, or like the part of a candle, that the fire is on, but it's burnt all the way down. So there's like nothing left to give it fuel. And instead of there being a lot of fire, there's just a little bit of fire, but it's pretty much all smoke. The candle is going out. What do people normally do if a candle is going out and there's smoke all around, like it's starting to make you cough? A person normally puts it out, right? Not so with Jesus. He says, I'm not going to put out something that is just hanging on by a thread. I'm not going to put something out because it's struggling. I'm going to restore it. I'm going to care for those things. And that's Isaiah is a poet. We don't really understand all of his poetry because we either translate it into English or Tagalog, and all of this is written in Hebrew. And what we don't maybe pick up is that the next verses replace the same ideas with who Jesus will be and won't do. So verse 3 says, he will not break a bruised reed, and he will not put out a smoldering wick. He will faithfully bring justice. This is the part that he does a wordplay with. He says, he will not grow weak. So he will not be like the candle that is running out. Or will he be discouraged? Or will he be like bruised? And so it's like he's the exact opposite of what the reed and the candle does. He does the opposite of what that is. And what does that mean? It means that Jesus is the strength and the unbrokenness of the people who are weak, who are struggling, who are suffering, who are broken. So Jesus doesn't just care for those who are weak and suffering. He is their strength. One of my old teachers, he used to say, everybody's got stuff. Everybody's got stuff. Such a simple phrase, but yet so profound.
You look at everyone in the world, and from the outside, you probably think most people have life going pretty well. Hey, they've got that figured out. Wow, they get good grades. Wow, they have a lot of friends. Wow, they're doing well in their finances. You look at other people and you a lot of times notice what's going well. What you don't notice is the suffering that's going inside their hearts, but you know your own suffering. And so you play this game of thinking that everyone has it figured out but you. You know, the Christian life is a struggle. If you look at other Christians, you might compare yourself and you might identify with the broken reed or the candle that's burning out, where you've got nothing left, where you feel like you're a broken Christian, or that you don't have the strength to finish. You're running out of energy to persevere, to end this race. You know, Jesus doesn't stop caring about you because you're a struggling Christian. He doesn't stop caring about you because you're a broken person. In fact, He gives you the time and the attention that you need, that other people don't. And more than that, He actually repairs you in a way that only God can. See, humans can't actually fix a broken reed. When it's broken, the fibers are torn, and humans, you can put glue on it, you can do whatever it is, but you can't actually ever get it back to the way it used to be, or is supposed to be. And the same thing with a burning wick. You can't replace it. It's been chemically changed, that there's nothing we humans can do except for throw it away or crush it or be done with it. But our God can truly fix us, restore us, and we'll see the completion of that in the new heavens and the new earth. But for right now, He gently takes care of us and restores us and strengthens us in a way that only God can. You know, Scripture always, not always, but very often will talk about our lives in faith, kind of like running a race and finishing the race. And I was thinking about that in comparison to especially the smoldering wick. Has anyone ran a marathon before? Or 5K? Let's go 5K. Maybe that's... Has anyone ran 5K? No? No. I don't like running either. But it's brutal. You know, there's usually the first few minutes of running is the hardest part, because your body has to get warmed up. Then you get something called like a runner's high, where you feel like it's in a groove, and then towards the end you really start to struggle because of all the exhaustion, all of the energy, and you're running out of strength. And maybe you've seen these on Reels before, or you've seen the videos where people are running marathons, so like 42 kilometers, super long. And they get like right to the very end, and then their body collapses, and they like fall down on the ground, and it's like so sad. Oh, they made it so far, but they couldn't finish the race. And then there's always, at least the ones that I see, there's somebody that comes by and like picks that person up, carries them on the shoulder, and like carries them across the finish line. Now, this isn't a perfect analogy, but Jesus is like the person who ran the full marathon for us, got first place in perfection, and then we're running the life of faith. He comes back to the finish line, and He starts the race with us, and He carries us along the whole way. Not in the way of we are earning our faith, but we are running the race in faith to the completion of life in Christ when our life is finished. So He is the one that has given us the race. When we cross that line, He gives us His medal. We're partakers in His victory. But He sees us struggling in this life
of faith, in this race of faith, and He comes by, comes on our side, He lifts us up. He will not put out the smoldering wick or the broken reed. He carries us along. I think that's such a comfort. Like I said, other people seem to have their lives figured out. Everyone except for your own. Everyone except for my own. This is something, as we're running our race of faith, to remember that Jesus is the one we can lean on as we finish this race in faith. And He is the one who gives us strength. He was the one who was strong. So, coming off of the baptism, where did He go? He went directly into the desert to be tempted by Satan. He did not eat for 40 days and 40 nights. He was strong. He did not grow faint. I mean, that's way harder than a marathon to do, to not eat for 40 days and 40 nights to resist all the temptations of the devil. He did all those things to win in our place the victory we could never win. And then He comes alongside of us in our race of faith and carries it on to completion in Christ. Remember that when you're feeling weak, when you're feeling broken, Jesus is at your side. The last part here that I want to bring out in Isaiah here is in this section from Isaiah 42:5 through 7. So God introduces Himself pretty dramatically. He says, "This is what God the Lord says, who created the heavens, who stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk on it." So He says, I'm the God that has done everything in the world. I am the Lord. I have called you for a righteous purpose. Let's talk about Jesus right now. And I will hold you by your hand. I will watch over you. I will appoint you to be a covenant for the people. God appoints Jesus to be a covenant for the people. You might say, well, what does that mean? I don't understand the significance of that. Usually, when people make a covenant, they make a covenant together. So it's two people that make an agreement, or an oath, or a promise, a binding contract on either side. But what God says here is something different. He doesn't say, Jesus, my servant, I'm going to make you to make a new covenant with the people. Just like Moses had made a covenant. Just like Abraham had made a covenant. And Noah, how there were all these different covenants. He says, you are going to be the covenant. What does that mean? Well, the covenant has different parts, and I'll break it down into at least 4 parts. If you could spend hours, and I did do that, and so I know that you can spend hours trying to think about the connections of all the different pieces of the covenant and how Christ fulfills it and how we receive everything through those covenants. But I'll break it down into the major parts of the covenant. First, there's usually a mediator of the covenant. So like Moses was the mediator, the representative of God's people, someone who brings the covenant. Jesus is the mediator. Usually in a covenant there's requirements of what one side is supposed to do. So in Israel's side there was the law for the Mosaic covenant, right? These are the things you were supposed to do. And if you do those things, you're going to be blessed. And if you don't do those things, you're going to be cursed. Jesus is both the blessings and the curse of the new covenant. So in Christ, when we receive Christ, we receive all of the blessings of all the promises God has made. And at the same time, Jesus is also the curse because he has received the curse from God for our brokenness in fulfilling the covenant he has made. So,
For the old covenants, Jesus is the fulfillment, the completion. He is every part of the covenant. Usually the covenants were sealed. So it's kind of like when you write a contract, right? You write the contract, but the contract isn't in effect. It's not legitimate until you've signed it. Well, Jesus, in the new covenant, he signs it with his blood. And in fact, covenants or promises from God were always signed with blood in some way. That's what makes the covenant active, what makes it real and true. And so what God is saying is, I'm going to make a covenant with you. He's talking about, like, in the comparison to the past, how God had made a covenant with people and there would be a human to represent them. He's saying, I am going to make Jesus to be the covenant. In other words, the two sides of God and man are both represented in one person. You know what that means? That means you as a human cannot break the promise that God has made to you in Christ. Christ is your representative. He is the one who has fully given the obedience that the promise commands. He's taken the curse that the covenant did for our missteps. He is the one who receives all of the blessings from fulfilling the covenant. So all of the blessings in the world are Jesus's. And when he connects us to that in baptism and brings us, we can receive those blessings through faith. In other words, Jesus is everything that the Old Testament promises ever alluded to or had shadows to. He is the fulfillment of that. But for this new covenant that we live under, he doesn't rely on you. He doesn't rely on you even one bit for the covenant to be valid. Your salvation, your eternal inheritance is not dependent on how well you behaved. It's not dependent on how well you did what God told you to do. It's only being connected to Christ that we share in what Christ has already won. I'm super thankful for that, because I've noticed in my life, when I enter situations or enter promises, even ones that I really, really want to keep, I mess up all the time. To people I care about, to people I love. You make big promises and you want to fulfill them. It seems like everything I touch just doesn't end up right. And if you think about, if our anything with God, if our relationship with God was dependent on us doing what we needed to do, that would give us no comfort. But the fact that God makes this covenant in Jesus Christ, that He is the promise, He Himself, the person, and He gives Himself to you as the promise, means you have no reason to doubt, you have no reason to be afraid or thinking about yourself when it comes to salvation. It is what Christ has done, and He connects you to what He has done. First in baptism, through faith, He connects, He gives you the benefits of what He has won. You know, I was thinking, I made the three major points about what the Savior has come to do. He's come to be our replacement, our true Israel. He's also come to be our strength, just like the wick, He's given the strength. And three, He's come to be a covenant for us. He's come to be the promise in a person. I want to end this, though, the way Isaiah ends it.
Because before what we read, and at the very end, he makes fun of idols. So before this, Isaiah and God is speaking, and he's saying, you know what, idols? All of Israel is worshiping you. But how about idols? How about you tell me one thing that you told people was going to happen that actually happened? So he's saying, idols, show me your God. Let's go to court. Tell me one thing that you said you were going to do and that you actually did. And what's the response? What do the idols say? Well, they don't say anything. They can't say anything. They can't speak. Nevertheless, tell the future or actually know what's going to happen, right? And what happens in the last verse here in Isaiah is he says, I'm not going to share my glory with an idols. And he says, look, I've told you before what was going to happen, and it happened. So this new thing I'm telling you that's going to happen, it's going to happen as well. One of my favorite parts about the book of Isaiah is we can look at how God took every single moment in the Old Testament in God's history and He made it a yes in Christ. There is nobody that can tell a story like that other than our God. I was thinking of our song, How Great Is Our God. There is no one like it. No idol, no person, no anyone can give us the confidence that our God has. Now, if God has told us in the past how He was going to save us, how He was going to redeem us through Jesus by giving Jesus Himself to be the fulfillment of us, we can also trust Him that when He says He's not going to put out a smoldering wick, when He says it doesn't rely on you, that our covenant is valid in Christ, these things are true. They will carry on to the end until we finish our race in Christ. Amen. Ayun natin tumayo and we will continue by singing yung offertory sa ating meeting. Uli natin ang repertoryo. That's on page 15. Ayun na. Linisin mo puso ko, Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu'y huwag bawiin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Hinapin mo po at tayo na maghandog sa Panginoon. Ihandog natin muna sa lahat ang ating mga sarili at maging ang mga bahagi ng pagpapalang kalamasan. Okay, at this point, tayo natapos sa ating panalangin pangkalahatan. Any prayer requests? I think you'd like to include our prayers. Abby? Kailangan mo prayer requests? Kailangan mo prayer requests. Everyone?
we prayed for lahat ng mga kasama natin dito sa ating church. I know some, yung iba mayroong mga personal issues that they are dealing with. And we pray na they'll be able to overcome personal issues and personal struggles and challenges. Walang birthday dun sa listahan ko, pero ba? Baka na yung tanong from today until Saturday. 11 to 17. Meron naman birthday, 11 to 17. Wala naman. Okay, so kung wala, I think we will go to the Lord in prayer, just remain seated. And pagkatapos we will continue with paghahanda sa kapal ng Panginoon. Okay? Tayo ay imuko at tayo ay manalangin. Mga Panginoon at ang mga mahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kagandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong pinakamamahal-anak at sa kapahagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasama namin na dyanin mo sa amin na iyong salita upang ito'y aming maingatan ng may mabubutit at tatapat ng puso at pagbunga sa pamamagitan ng matya ng pagtupad. Patayin namin sinasamo na iyong pagalian, pamahalaan ng iyong iglesyang naganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito, upang aming maingatan ng kadalisayan ng salita ng kaligtasan. Na sa pamagitan niyon ay tumibay ang aming pananampalataya sa iyo, maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at umunlad ang iyong kaharian. Magsubukan ng mga manggagawa sa iyong anihan at tingapin mo ang iyong mga isinugo upang ang iyong salita ng pagkikagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng tao ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaundaran sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa at sa lahat ng likod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyayang pamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsupil sa mga masasama. Nang sige makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabahanan at katapatan sa lahat ng bagay. Alipin mo, Panginoon, ng Espiritu Santo ang lahat ng nasa pamimigani, pangailangan, kahirapan sa pagsilang, nasa bingit ng kamatayan, o sa alip ng kapahamakan. Lalo-lalo na ang mga nagbubusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tanggapin nila at kilalanin ang kanilang kapigatian bilang kapahagan ng iyong makaamang kalooban. At lahat kami nararapat ng tumanggap ng iyong puot at marami kaparusahan. Gayunpaman, pinamamalik namin sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong ibulin ang kasalanan ng aming kamuskusan, niya ang aming maraming pagsubay. Kundi alang-alang sa iyo walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig, ay pagsagalaw mo kami sa lahat ng kapinsala at kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasisirang doktrina, sa digmaan, pagdanap ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin at bagyo, sa umalangan ng ari at utong, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahamagan, at sa kasong-pasong pang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saknolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa aming sumasampalataya. Tagapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa, kailangan pang handog na aming iniaalis sa iyong harapan, sapagat kami yung binili upang maging iyo, at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin, ang lahat po ng aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong araw na ito, lalo-lalo na po ang aming mga kapatid na who are dealing with personal issues, challenges, and struggles. Mga Panginoon, kayo po magkaroon sa kanila hindi lang ng matibay na pananampalataya, kundi ng kaliwanagan ng kanilang puso at isipan. Nang sa gano'n ay makita nila ang iyong kalooban sa mga pangyayari ito. Nawa sa mga darating na pagkakataon ay muli namin silang makasama. Kasama niyo po sa aming panalangin ang lahat ng aming kapatiran sa iba't ibang dako, ang aming kapatiran sa Davao, sa Pangulo ni Pastor Marzan, at kanyang pamilya. At ang kapatiran namin sa General Santos at sa Sarangani, sa Pangulo ni Pastor Vito, at ang kanyang pamilya. Kasama niyo po sa aming panalangin ang aming kapatiran dito sa Nagalichas. Nawa kayo po ang patuloy na kumalinga at lumabay sa amin. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin, magbigay sa amin ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa aming mga larangang ginagampanan,
Kayo rin po ang patuloy na maglayo sa amin sa lahat ng panganib at kapahamakan sa bigat na karamdaman. Kayo po ang patuloy na humigap sa amin at sa aming buong pamilya. At nawa ay patuloy namin gamitin ang aming buong buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng aming kapatiran. Ang lahat ng ito, di po pa mga bagay na sa aming hiningin, ngunit hindi namin nasabi, ay aming hiningin sa iyo at pinagpapasalamat, alang-alang sa mabait na pagdurusa at kamatayan ng Hesus Kristo, na iyong bugtong na anak, na aming Panginoon at tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo tumayo at magpapatuloy tayo sa page 16 ng ating binihimnan ang paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, luningang marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng damo. At ngayon, ikaw nga ay aming pinupuri na iyong pinagkalaw sa amin ang iyong buktong na anak, at sa Kanya na nasumpungan ang iyong tao, pinahayag mo ang kaganapan ng iyong kanwalatian. Kaya kasama ng mga anghel, mahal kanghel, at ang buong buwan ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malalhati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, at iligtas mo kami sa masama, pagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Ang ating Panginoon sa Kristo na hindi siya pagkalugo ay lumangkop ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayong paraan, hinawakan niya ang saro, pagkatapos mga paglutulan, at nakapagpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, Uminom kayo natin ito sapagkat ito ang dugo ng tipan
ang aking dugo na nabubuhos tayo sa karami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Kung ito sa iniinom kayo ito, bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiwa. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Please be seated at tawagin natin yung mga kids para sa kanyang lesson verse of preaching. Okay, so nandito na sa Teacher Blessing and Teacher Ryan. Go ahead. Good morning, kids! Good morning, teachers! So, tungkol saan yung lesson natin for today? Si Juan na nagbabautismo. Very good. Si Juan na nagbabautismo. Sino lang yung mga binabautismo ni Juan? Ang nag-aari ng kanilang mga kasalanan. Very good. Yung mga umaamin ng mga kasalanan nila. Tapos, isang araw, merong isang lalaki na pumunta sa kanya. Sino yung lalaki niya? Si Jesus. Sino are? Jesus. Very good. Si Jesus. Tapos, ano yung sabi ni Juan? Ano yung reaction niya? Nagulat. Bakit? Ba't kaya siya nagulat? Kasi po sabi niya, bakit po kayo pumunta dito sa at wala kayo nagawang kasalanan? Very good. Samantha, makasalanan ba si Jesus? Hindi. Pero bakit siya pumunta doon? Para po magbayutismo kasi po inapo niya po ang ating mga kasalanan. Very good. Para maligtas yung mga tao sa ating mga kasalanan. Tapos, ano yan? Ano yung hawak mo ngayon? Dam. Ano yung sinisimbolo ng dog? Espiritu Santo. Very good. After mabinyagan ni Papa Jesus, bumaba yung Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang dog. Tapos, nagsalita yung Diyos Ama. Ano yung sabi ng Diyos Ama? Sabi niya, siya ang aking anak na Pinakalan ng mahal. very good. At lubos ko siyang very good. Tapos, pagkatapos nun, ano na yung ginawa ni Papa Jesus? Nag-start na siyang magturo. Very good. Nag-start na siyang magturo. Okay, memory verse. 1, 2, 3, or go. Galatia. Galatia chapter 3 verse 27. Si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit nung kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Galatia chapter 3 verse 27. So, thank you, kids. So, ngayon, tayo ay dadako sa hapag ng Panginoon at sama-sama ating tanggapin ang kanyang tunay na katawan, dugo, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, shed for you for the forgiveness of your sins. Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, shed for you for the forgiveness of your sins. Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior Jesus Christ, shed for you for the forgiveness of all your sins. At ang tunay na katawan at dugo nawa ng ating Panginoong Kristo ang siyang magpalakas ng mag-ingat sa inyo. Sa tunay na pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan, lumaon kayo may kapayapaan at galakan sa inyong puso. Amen. True body and blood of our Lord and Savior Jesus Christ, strengthen and preserve you until the one true day and everlasting. Depart in joy, peace. Receive the Lord. Tayong lahat ay tumayo at awitin natin sa page 21 ang pagyao sa kapayapaan. Page 21. Panginoon, ngayon hayaan mo lang yung lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Paano na gayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. Isasalamatan ka namin, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito ay palangsin mo ang aming panampalataya sa iyo at patigasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghahain kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman.
Amen. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Pagkakit ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ihingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Amen. Please be seated and we will sing our closing hymn. Sing Made for Worship. Ano sa papel na binigay ko sa inyo sa likod.
was made to bless your name. Okay, good morning everyone. Magandang umaga and welcome sa ating sambahay umaga ito. Of course, we would like to thank all those who helped lead our worship for today. Yung ating Bible leaders, of course, si Brian, thank you. And si Andrew, umalis na kasi may pasok pa siya ng 12. So, kaya niya palis. But of course, we thank him for the time na kahit may pasok siya ng 12, he made sure na mag-church muna siya at gagawin niya yung kanyang task to be the gospel leader. Of course, Yves for leading us in the worship songs. And of course, Pastor Jesse for sharing God's word for us. And so Pastor Jesse will be with us until the whole January, all Sundays of January. Okay, so maraming salamat. And for our announcement, lahat ng mga teachers, please, we will have a teachers, bilang discussion, we will have a teachers meeting. So please stay. Okay? Other than that, yung mga kasama natin online pala, we would like to acknowledge them as well. Si Kuya Joylan Benitez po. Okay, Kuya John from Batangas. Ate Cristal. Ate Cristal. Ate Gemma. Ate Gemma. Ate Joy. Ate Joy. Kuya Jello. Jello. Si Josephine. Si Ma'am Jo. And si Yunea. Si Eve na yan. Okay. So welcome sa lahat po ng bahagi sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Wala man dito, pero nandun sila. Pero mas maganda pa rin dito. Okay, so I guess that's it. Maraming salamat. God bless you everyone. See you again next Sunday.